Maraming salamat, Lord, sa aming mga kaloob sa umagang ito, Diyos. Dalangin po namin, patuloy po kami pangunahan, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa para sa inyo, Diyos. Dalangin din po namin, Lord, ang inyong mga anak na hindi po namin kasama ngayong umaga, Lord, sa panambahan. Kung sila man ay nasa online, dalangin po, Lord, na bless nyo ang kanilang mga internet connection, Lord, na sila po'y makatapos ng mensahe ngayong umaga, O Diyos. Dalangin po namin, pangunahan nyo rin kami, maging sa pag-aaral po namin, Lord, ng inyong salita ngayong umaga. Puspusin niyo po kami, Lord. Bless nyo po ang bawat isa. Dalangin po namin, bigyan niyo po kami ng inyong karunungan at kaalaman. Wala po kaming kakarunungan, Lord, tanging sa inyong pamumuna lamang kami ay makakaunawa at makapagpakinig ng inyong salita, Lord. Dalangin ko rin maging ang inyong lingkod na magpapahayag ng inyong salita, O Diyos. Samahan niyo po ako, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu ang manguna sa akin. Ang makita, Panginoon, dito sa harap, hindi po ang aking sarili. Dalangin po namin lahat sa mata sa pangalan ng Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Okay, please be seated. Good morning po sa lahat. Pakibate ang inyong mga katabi sa mapagbatang umaga. Tayo po ay naka-live. Naka-live po tayo sa mga platform po natin sa FB. Ano lang po? Naka-live tayo. Google Meet. Sa YouTube, naka-live din tayo. Hindi po muna pa sir. Salamat. Okay. So, delay ba? Okay. So, ngayong umaga mga kapatid ay nais po natin pag-aralan. Kasama natin si Heaven. Nakita ko si Heaven kanina. Si Sister Heaven, no? Ngayon lang natin rin nakasama si Heaven. No? Meron na namang bagong Supreme. Napaka-cute na bata. Okay? Bagong Baron. Okay, malaki na si Baron eh. No? Kaya yung sumunod niya, parang si Baron din. No? Kayo nga lang, si Baron may kuntil. Yun, wala. Okay? So, napaka-blessed po. No? Sige lang, magparami lang kayo. No? Kailangan natin yan sa generation. Okay? Okay, so then, ngayong umaga, pag-aralan po natin, nakaraan din na ba ang mensahe? The mark of being born of God. No? The mark of being born of God. No? Ano yung mark? Like sa soft drinks. Sa soft drinks, paano nyo makikilalang yun ay Coke ang ininom nyo? Sige, pangalan, di ba? May label. Di ba? So, sa pagkain naman, no? Like example, iba yung lasa ng burger ng McDo sa burger ng Jollibee. Tama? So, makikita natin yung lasa sa pamagitan ng pangalan. Pero tayo mga kapatid, paano natin makikita yung mark ng pagiging anak ng Diyos? Yung pagiging ng anak ng Diyos. Paano natin? And sabi ng Bible sa atin is to be like Christ. Okay? Paano ba natin? To be like Christ, paano natin makikita, mga kapatid, yung sarili natin sa Panginoon? Or paano makikita ang Panginoon sa atin? Ano yung mark? Okay? Una-una, mga kapatid, yung mark, mga kapatid, ng pagiging anak ng Diyos, makikita po sa pamumuhay na meron tayo. The way kung paano tayo namumuhay. Okay? Kaya nga, sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is what? Is born of God. No? Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him, that begat, loveth him, also the begotten of him. So makikita natin, mga kapatid, kung ano ang Panginoon. Okay? Kung tayo ba ay naniniwala na si Kristo ay ipinanganak. Siyempre, ang Diyos may kapanganakan, mga kapatid, physical. So, we are in the mark of God's Word, mga kapatid.
Kaya sinasabi dyan sa verse 2, mga kapatid, by this we know that we love the children of God. Nakikita niyo ba? By this we know, nais natin malaman that we love the children of God. Where we love God and keep His commandments. So makikita natin yung mark, mga kapatid, ng pagiging anak ng Diyos kung tayo alam natin, no, na tayo ay ipinanganak, no, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Kasi sinasabi niyan that we know that we love the children of God. So, bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, makikita natin dito yung mga katangian na ito, yung mga mark na ito. Number 1, mga kapatid, no, yung mark, no, na sinasabi dyan, the mark of having what? A relationship with Christ. Lahat ba tayo may relasyon na sa Diyos? Ha? So, yan ang unang mark or patunay. We have a relationship with Christ. From what? From changing. Ano ba ang ating paniniwala dati nung hindi pa tayo anak ng Diyos? Di ba tayo, mahilig tayo sa pamahiin? Amen? Di ba mahilig tayo sa mga sabi-sabi ng mga matatanda? Okay? That is our belief. Na kaysa ganito, pag namatayan ka, bawal ka magsuot ng pulang damit. No? Pag namatayan, bawal magwalis. Pag namatayan, bawal maligo. Bahala ka, mabaho ka. No? Ayaw maligo. No? So, yan ang mga belief natin. So, nung tayo, mga kapatid, nagkaroon ng relationship with Christ, yung mga belief natin sa ating mga unang ninuno, mga kapatid, is not biblical. Okay? Kumbaga, mga kapatid, that is the changing of our belief into faith. Okay? No, na kung atin dito, we are doing a beam observation, mga kapatid. No? Marami tayong ino-observe. No? Ng mga pamahiin na time. Nung hindi pa tayo anak ng Diyos. Anong sabi doon sa Romans 1:17? And further in is the righteousness of God revealed. Tingnan nyo ha. Ano yung righteousness? Ha? Yung kapahayag o nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung ganap? Mga kapatid, that is just. No? The just shall live by what? By faith. Kung tayo ay sakdal or pinawalang sala na, tayo ngayon ay namumuhay sa pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya, Pastor? O, pag sinabi natin faith, anong pagkaunawa natin sa pananampalataya? Lahat ba tayo dito may pananampalataya? Bakit ka may pananampalataya? O, dapat alam natin yung pananampalataya. Hindi lang alam mo may pananampalataya ka, pero ano ang ibig sabihin ng pananampalataya mo? Para kanino? Eh di ba pag meron kang isang bagay na gustong makamit sa buhay, di ba, positibo ka, na mapasayo yung bagay na yun, that is faith. Kasi bakit? Hindi mo na parang nakikita eh. Pero alam mo sa sarili mo, na mapapasayo yun, that is faith. Okay, like example. Hindi mo nakikita ang Panginoon, pero naniniwala kang may Panginoon, that is faith. So ibig sabihin, faith is the substance of things, sabi ni Hebrews. Okay? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So ibig sabihin, ang pananampalataya ay basihan ng mga bagay na hindi nakikita. Like the Lord Jesus Christ, hindi natin siya nakikita, but we believe that siya ay Diyos. Nandiyan ba kayo? Yan ang pananampalataya. Kasi bakit? Ang pananampalataya, pag nakikita mo, hindi yung pananampalataya, kaya ang sabi, di ba? Ang pananampalataya ng mundo ito is what? To see is to believe. Nandiyan ba kayo? Patunayan mo muna bago ako maniwala.
Sabi ng mga atheists, do you believe God? Yes. Ano sabi? Pakita mo yung Diyos mo. Tsaka ako maniniwala. Kasi bakit? Ang mindset ng mga atheists, mga kapatid, they don't believe God that exists. Na ang Diyos nag-i-exist ang mundo nito. Kasi bakit? Ang mga atheists, mga kapatid, laging silang naghahanap ng katunayan. Kung sa tingin mo may Diyos ka, pakita mo sa akin yung Diyos mo. Kung talagang totoo ang Diyos mo, pakita mo sa akin yung Diyos mo. That is to see, to believe. Kaya nga hindi sila naniniwala sa Diyos. Why? Kasi alam nila na ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay ano? Nagmula sa isang ano? Sa isang mikrobyo. Ang tao nagmula sa isang mikrobyo. Hanggang sa nagkaganito, naging tao. Mula sa unggoy hanggang tao. Tama? Yan ang paniniwala ng mga atheists eh. Kayo payag ba kayo galing sa unggoy? Diba? Payag ba kayo na galing ng tao sa unggoy? Ang unggoy nga ayaw pumayag eh. Gagaling sila sa tao eh. Na ang tao pala galing sa kanila. Bakit? Kasi ang unggoy hindi pala utang. Diba? Ang unggoy walang tagyawat. Ayaw ng unggoy, hindi kayo galing sa amin. Ito mo kahit unggoy ayaw nila. Tapos kayo gusto nyo maging unggoy. Kapatid, naniniwala po tayo na ang lahat ng mga bagay ito may pinanggalingan galing sa Diyos. And we are created. We are born by God. Tayo po'y galing sa Panginoon. Kaya sinasabi po yan, for there is the righteousness of God revealed from faith to faith, and as it is written, the just shall live by faith. Kaya ang buhay natin sa mundo ito ay pananampalataya. From changing from belief into faith. Yung dati nating mindset, wala na yan. Kaya nga hindi na tayo namumuhay sa mga pamahiin. Diyan ba kayo? Sino pa sa atin dito namumuhay sa pamahiin? Tumagal na. Nangyari pa kayo. Diba? Pag-aaral ng mga patay, susindir kayo ng kandila sa pintulo eh. Kala niyo, hindi ko alam. Hindi yung lang yung code lang na ganito. Sa bahay niyo eh. Kasi Diba? Naniniwala kayo, bakit? Ano yan? Bakit nagsisindi kayo ng kandila sa pinto? Kasi ayaw kayong dalawin ng mga mahal nyo sa buhay. Mga kapatid, that is the belief ng mga walang pananampalataya. Bakit? Naniniwala ba kayo na ang patay bumabalik? Hindi. Hindi mo naniniwala ba kayo na ang patay bumabalik? Patunayan mo sa akin na ang patay bumabalik. Pastor, napatunayan ko yan kasi nakita ko yung tatay ko. Hello. Hindi yung tatay mo. Evil spirit po yun na ginagamit ni Satanas para paniwalain tayo sa mali na ang patay bumabalik. Ano sabi ng Hebrews chapter 9? Wala yun. After this, the judgment. Okay? Ang kamatayan, pag dumating sa isang tao, pagkatapos ito ay paghukom. So ang isang tao, mga kapatid, pag namatay, kung saan siya mapupunta, hindi na yun babalik. Yung rich man ba bumalik pa? Nung namatay ang rich man, nung si Abraham, si Lazarus ba nung namatay bumalik pa? Hindi na. Kaya nga inutusan ni Abraham yung mga prophet para witnessan ang mga mahal sa buhay ng isang mayaman. Kasi ang sabi ng mayaman, baka pwedeng papuntahin mo doon. Sino? Si Lazarus.
para witnessan ang aking mga kapatid. Anong sabi ni Abraham? Wala. Ang isang taong siya ay nandun na, hindi na pwedeng bumalik, kaya ang patay hindi bumabalik. Alisin na natin sa isip natin na dumadalaw ang inyong mga mahal sa buhay pag-araw ng mga patay. Pupunta kami ngayon sa sementeryo kasi baka dalawin kami ni ganito eh. Pag hindi kami dumalaw. So, that is the belief, mga kapatid, na mga walang pananampalataya. That is the changing of our belief unto faith into faith. Anak na tayo ng Diyos eh. Ang ating pananampalataya, biblical na. Okay? Kung nagse-celebrate din tayo ng birthday, ng patay, okay lang yun. Pag-alala yun eh. Pero naniniwala tayo natin mahal sa buhay, nandun na sa langit o nandun sa impyerno. Eh kung yun ay nakakilala sa buhay, ibig sabihin na sa langit yun. Pero yung hindi nakakilala sa buhay, sa impyerno yun, yun na yun. Diba? So the just shall live by faith. And letter A. Okay. You have the desire of fellowship with God. Meron na tayo. 5. And verse 10. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. And he that believeth that God hath made him a what? A liar. Because what? He believeth not the record that God gave of His Son. And this is the record that God hath given to us eternal life. Meron. And this life is in His Son. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Yan ang mga pangako ng Diyos eh. No, kung tayo nanampalataya sa Kanya, tayo ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan. And the Bible say that. And this is the confidence that we have in Him, that we ask anything according to His will, He heareth us. Wow, ganda, di ba? And we know that He hear us whatsoever we ask. We know that we have the petitions that we desire of Him. If any man see his brother sin, is a sin which is not unto death, and he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. I do not say that I shall pray for it. All unrighteousness is sin, sabi ng Bible. All unrighteousness is sin. Lahat ng mga hindi saktan, mga kapatid, ay kasalanan. So, ibig sabihin, lahat ng ating paniniwala na mali ay kasalanan sa harapan ng Diyos. And there is the sin not unto death. We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and he that wicked one toucheth him not. The wicked one is Satan. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness until now. Yan ang mundo natin. So we have a fellowship with God. Pangalawa, there would be a witness of Him. Nakikita na si Kristo sa buhay mo. Okay? There would be a witness of Him. Tayo yung mga totoong saksi ng Panginoon. Pangalawa, ano yun? Number 1, the mark of having a relationship with Christ, changing from belief into faith. Kaya pag ikaw tunay na mananampalataya na, namumuhay ka na saan? Sa pananampalataya. Okay? Yan ang buhay natin. There would be the witness of Him. Pangalawa, the mark of a new what? Creature in Christ. Ito. Ganda nito. Changing from what? Changing from the self-centered into what? Being Christ-centered. Ayo, dati mga kapatid, no? Nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, makasarili tayo. Amen ba? Self-centered tayo eh. Ngayon na tayo nakakilala na sa Panginoon,
inaalis ng Panginoon sa atin ang pagiging self-centered. At ginagawa tayo ng Panginoon na maging being Christ-centered. Ano sabi sa 1 John 5, verse 4 to 5? For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Sino yan? Sino itong mga bagong creature na ito? Ha? Tayo manghanap. Ang tanong ko mga kapatid, hanggang ngayon ba makasarili ka pa rin? Hanggang ngayon ba tayo makasarili pa din? Tayo ba ngayon ay namumuhay pa rin sa nakaraan? Hello? Alam mo bakit hindi ka umahon sa buhay mo? Ha? Kasi nga, lagi kang nandoon sa likuran. Lagi mo tinitingnan yung nakaraan mo. Ayaw na ng Panginoon nun, mga kapatid. Sabi nga ng mundo, past is past. Move on! Hindi mo na ka, it's okay. Move on! Sa tingin mo, ikaw lang ang nagmahal. It's okay. Tingnan natin ang Panginoon. May mas magandang hinahanda ang Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi tayo alam niyo yun? Hindi ka magiging sa buhay hanggat meron kang tinitingnan sa likuran. Kalimutan na natin yung ating mga nakaraan na hindi maganda. That's why we have a changed life that has the reason we are not the Word of God. Kaya kung bakit nandito na tayo ngayon, wala na tayo sa dating pamumuhay natin. Okay lang. Diba? Ang buhay natin hindi lang nakaikot doon sa isang lugar. Maraming hinahanda ang Panginoon sa atin kung tayo na sa Panginoon. Meron pinaka-the best ang Panginoon sa iyo. Let us to move on. Cellphone. That's why, mga kapatid, we have a changed life. Alisin na natin yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin. Okay? Changed life is the proof of our serving to God. Pagbabago ng buhay ay ito yung mga proof bakit nandito tayo ngayon sa Panginoon. And let us now to move on in this life. Ano na tayo sa dating pamumuhay na meron tayo? We are a new creature in Christ. Kung dati kang palamura, hindi ka na nagmumura. Kung dati kang nagsusugal, hindi ka na nagsusugal. Let us to move on. Kung dati tayong immature pagdating sa pag-iisip, hindi na tayo, immature. Ano problema nyo? Walang wifi. Move on! Niliwa naman ng wifi, move on! Ano sabi ni Paul? 1 Corinthians 13:11, may mic. Ano sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13:11? Okay na? Ano sabi niya? When I was a child, is what? I speak as a child. I understood as a child.
I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Amen? So lahat sa buhay natin nagbabago. Tanda-tanda mo na, isip bata ka pa rin. Amen? Hindi, advance na siya po. Tanda-tanda mo na, gusto mo, dumedi pa rin. Immature. We are a new creature in Christ. Ang gusto ng Diyos tayo ay lumago sa ating paglilingkod sa Kanya. Lumago pagdating sa pag-uugali. Lumago pagdating sa pag-iisip. Yung baby, pag gutom na gutom, tanggalan mo ng bata. Siya ka. Diba? Sabi nito, when I am a child, I speak as a child. Nagkikisip bata ako pag ako'y bata. No? Naiintindihan ko ang pagiging bata. I thought as a child, but when I became a man, nung ako ay nag-mature na, ako'y lumaki na, I put away childish things. Tanda mo na, naglalaro ka pa rin ng manika. Diba? Isip tayo ng tama. Diba? Maraming immature pagdating sa pag-iisip, pag-uugali, diba? Makikitungo sa ibang tao. Paano tayo maging mature pagdating sa pag-uugali? Pagdating sa pakikitungo? Ha? Alam niyo, yung pakikitungo, mga kapatid, yung mabilis tayo mag-react sa mga bagay-bagay. Kapatid, alisin na natin yan. Meron tayo dapat pagbabago bilang tayo. Tanungin natin ang ating sarili, ano na bang nagbago sa buhay ko? Nung simula, nung ako'y naging anak ng Diyos, ano na ang mga nagbago sa buhay ko? Dati akong palamura, hanggang ngayon palamura pa rin ako. Nagbago ba yun? Ha? Dati akong palasugal, nagsusugal pa rin ako. Nagbago ba yun? Dapat kung dati kang palamura, ngayon hindi ka na nagmumura. Kung dati kang palasugal, ngayon hindi ka na nagsusugal. Kayo, kayo tayo sa online sabong eh. Ano sabi ni 1 Corinthians 5:7? Ano sabi ni Paul? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Imagine nyo, mga kapatid. Inalis na tayo ng Panginoon sa dati nating pamumuhay. Huwag na natin balikan yung mga dati nating pamumuhay na hindi naman nakakatulong. Ang ganda-ganda ng inaanda ng Diyos sa'yo. Gusto mo na, doon ka pa rin lagi sa likod. Diba? Kalimutan na natin yung mga nakaraan natin. Amen? Kundi, learn. Meron ba tayo mga natutunan sa mga nakaraan na meron tayo? Kung anong natutunan mo dun sa nakaraan mo, gamitin mo yan sa ngayon. Para sa bagay na inahanda ng Diyos sa iyo. And letter A, there would be a change of being. Yung nagbabago sa atin, mga kapatid. The Lord will expect to act as a new creature. Hindi ka nagbabago, mga kapatid. And there would be a change of being. There would be a changed life for a purpose. Meron ng purpose ang buhay natin eh. Sa tingin natin, dati wala tayong purpose sa buhay na ito. Ngayon, meron na. Anong sabi sa Colossians 15-18? Who is He, the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for by Him were all things created, that we are in heaven and that are in earth,
visible, invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him, for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things we might have the preeminence. Kita ba natin ito, mga kapatid? Ang ganda-ganda ng purpose ng buhay na meron tayo sa Panginoon. At dahil yan sa Panginoon, alam nyo, kung lagi tayong naghahanap sa mundong ito, wala tayong masusumpungan. Pero kung sa Panginoon tayo naghahanap, makikita natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. You change in life for the purpose. Yung buhay natin dati, marumi. From rag, ano sabi ng Bible? From rag unto riches. Dati tayong marumi. Ngayon, Kaya alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay makikita yan sa mga buhay natin. Yung pagiging anak ng Diyos. The way kung paano ka namumuhay, the way kung paano ka mag-isip, the way kung ano ang attitude mo, the way kung paano ka makikitungo sa ibang tao. Diba? Tingnan nyo minsan, diba, pag tayo may kausap tayo na ibang tao, nakikita ba ang pagiging Christ-like sa atin? Ha? Pag yung mga kaibigan mo, nagmumurahan, pagmumura ka rin, parang pasok ka dun. Diba? Anong mga turn nila, ganun din dapat ang turn mo. Ito magiging Christ-like. Wala ka sa pagiging Christ-like, kapatid, nandun ka sa mundo. Dapat yung mundo, dalhin mo sa mundo mo. Hindi yung ikaw ang dalhin nila sa mundo mo. Mundo nila. Pastor, yung nag-BNL, pastor, mumura. Yan! Yung mundo. So kayo, nag-ML pa rin kayo. DJ. Uy! Ilang beses ko na sinasabi sa inyo, ang pag-ML walang naidudulot na maganda sa buhay nyo. Sabi ba siya, tigilan mo. Tigilan nyo na yun. Wala yun. Mukha nyo na si Lucifer. Next. Di ba? ML, gawa ng demonyo yan, tingnan yung mga karakter. Next ka na. Alam nyo ba, biblical yan? Ayoko na sa'yo. Ha? Agawan niya ng throne. Di ba yan yung karakter ni Lucifer? Agawin yung throne ng Panginoon at gusto niya maging above the highest. Yan yung ML. Pinapakita po dyan yung karakter ng pagiging gods na dapat mas mataas sa iba. Agawan ng throne yan eh. Ay, naku, akala nyo, laro lang yan. Tuwang-tuwa si Satanas habang naglalaro kayo niya. Yan, ML pa kasi. Tigilan nyo na yan. Tigilan na yan. Tuwang-tuwa si Satanas pag kayo nag-ML, nag-TikTok, giling dito, giling dito. Yan ba ang pagiging Christ-like? Tapos pagdating sa church, ang banal-banal. Pagdating sa church, pagdating sa labas, TikTok na naman. ML na naman. Yun ba ang pagiging Christ-like natin? Yun ba ang karakter ng Panginoon? Kung ako sa'yo, kapatid, tanungin mo sarili mo, ako ba talaga yung tunay na anak ng Diyos? Saan na ba? You have a changed life. Hindi yung kung ano ang hilig ng mundo, hilig din natin. Wala pa. Ano ba ang purpose mo, kapatid? Wala pa. Makipag-compromise ka sa mundong ito? O dalhin mo ang mga tao sa mundo sa kalooban ng Panginoon?
Mayroong pastor na gano'n eh. Ha? Gusto niya makapag-win ng mga nag-ML. Nag-ML na rin siya. ML din siya. ML tayo. Si pastor ka nag-ML din. Oo. Ayun, si pastor. Hindi na-win yung mga nag-ML. Siya yung na-win. Mythical glory. You have a changed life. Kaya huwag tayong makiayon sa mundong ito, mga kapatid. Sa ML, puro kayo pagpupuyat. Puyat ng puyat. Sabi ko sa inyo, sa kakapuyat nyo, mamamatay kayo ng maaga. ML pa. Young people, mahilig ang mga young people dito magpuyat. Sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo ng maaga. Tapos nangangarap kayo, magpulis ako, magsiman ako, mag-engineer ako. Hello, hanggang pangarap ka na lang. Pagdating mo ng patay ka na, hoy, kasi puro ka na sakit. Ang pagpupuyat, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Kaya tigilan nyo na magpuyat. Huwag nyo itahilan sa akin, Pastor, di balin ng walang tulog kaysa sa walang gising. Hindi mo alam, doon ka pupunta sa walang gising. Alam mo, magandang pagpupuyat, ha? Marami nang namamatay dyan. Marami nagkakaroon ng sakit dyan. Resulta ng pagpupuyat. Cancer sa dugo ang sakit. Anong tumayo na? Mining yun. Ngayon, hindi nyo pa mararamdaman yan, young people. Hoy! Kinig kayo! Hindi nyo pa nararamdaman yan. Bibiglayin na lang kayo na. Hindi ako tumitigil ng paalala sa inyo. Kung ako may pakialam ako sa inyo bilang pastor nyo sa kalusugan nyo dahil concern ako sa mga pangarap nyo. Pero kung kayo, wala na kayong concern sa mga pangarap nyo, mamatay na kayo ng maaga. Sayang yung pangarap nyo. Kung pinapatay nyo lang din naman yung katawan nyo paunti-unti. Matutulog ka ng alas 4, magigising ka na alas 7. Saan yung 8 hours doon? Sana all kaya yun. Tapos hindi ka pa kumakain ng masustansyang pagkain. Hindi ka pa kumakain sa tamang oras. Patay ka na, kapatid. Ba't kayo nakatingin sa akin? Galing nyo Baguhin na yung way nyo. Gusto nyo mabuhay ng matagal, baguhin nyo na yung way of life nyo. Gusto nyo maabot ang mga pangarap nyo, baguhin nyo yung way of life nyo ngayon. Gusto nyo gamitin kayo ng Panginoon sa kanyang kalooban, baguhin nyo ang way of life nyo ngayon. Dahil pag may sakit ka na, hindi ka na magagamit ng Panginoon sa kanyang kalooban. Lord, gusto ko pang maglingkod sa inyong Lord. Malapit ka ng tiko. Malapit ka matikok ng buhay mo kung papagamit ka pa. Bakit? May cancer ka na sa dugo eh. Huli na. Nangyari yan sa kapatiran doon sa Marikina. Naglingkod, nagbago ng buhay. Bago siya nagbago ng buhay, lasinggero, mahilig kumain ng uminom ng alak, kumain ng mga bituka ng baboy, mga ganun. Mahilig sa mga ngayon, naglingkod, naging faithful, siningil. Lumabas yung mga sakit sa katawan. Hirap ng dumumi, result ng doktor, stage 4, colon cancer. Result,
ng pagiging abusado sa katawan. Ngayon, ang commitment, Lord, bigyan niyo pa ako ng buhay. Gusto ko magpagamit sa inyo. Huli na ang lahat. Wala, sayang, naging preacher sa church. Naging faithful, kaso lumabas na ang mga sakit. Yung result ng kanyang mga ginawa sa katawan niya ngayon. Ayun, wala pang isang buwan sa ospital. Stage 4. Sinasabi ko sa inyo, young people, sa ngayon hindi nyo pa mararamdaman yan kasi bakit? Bata pa kayo eh. Pero pag edad nyo ng 30 o baka 20, may mga sakit na kayo sa dugo. Buti sana kung malakas na nilalang ka, maninang nilalang ka eh. Tanaw. Hindi ka nagbabitamins, hindi ka kumakain ng gulay, hindi ka kumakain ng mga masustansyang pagkain. Tapos gusto kong maging seaman, gusto kong maging teacher, gusto kong maging pulis. Lo. Oh. Damay mo ako sa ano yan? Ay, naku po, maawa naman kayo sa kalusugan nyo. Sabi ko sa inyo, hindi ako titigil ng pangangaral sa inyo. Pero magkaroon kayo ng pakialam sa mga pangarap nyo. Magkaroon kayo ng pakialam na gamitin kayo ng Panginoon habang kayo nabubuhay sa aking mundo. Ako nga, daga lang nakakabiktima sa akin eh. Pero hiningi ko sa Panginoon, bigyan niyo ako ng bagong second life. Gamitin niyo ako makikinig. Daga lang. Pero hindi biro yung daga. Pwede kang patayin yung daga. Pero dahil I commit, Lord, bigyan niyo ako ng bagong buhay, second life. Gamitin niyo ako. Use me mightily. Last, the mark of possessing the life of God. Possess ba tayo ng buhay ng Panginoon? Changing from being sinners into being saints. We are the saints. Ay, pag sinabi natin saints, hindi yung mga patay. Bago ka maging saints, mamamatay ka muna. Hindi po. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang tawag sa iyo ng Bible ay saints. Ang saints po sa Bible, buhay, hindi patay. Mula doon sa kasalanan hanggang tayo naging santo. 1 John 5:13, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. John 3:16, that is the life of Christ. Bilang makasalanan. 1 John 5:7, for there are the three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are what? One. Kaya tayo, naniniwala tayo dyan, na Trinitarian tayo. Alam ba natin bakit tayo Trinitarian? Naniniwala ba kayo na tatlo ang Diyos? Ha? Tatlo ba ang Diyos? Isa lang ang Diyos. But in three persons. May trabaho po yung tatlo na yan. Ano ang trabaho ng Father? Ha? Who plan for my salvation. Sino ang nagplano ng ating kaligtasan? Ang Diyos Ama. Ano ang trabaho ng anak? He sacrificed for my salvation. Siya ang nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Ano ang trabaho ng Holy Ghost? Who convict me from my salvation.
Siya ang kumilos para tanggapin ang Panginoon. And that is the three are one. May trabaho yan. May mga offices yung tatlo na yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. And these three are one. Ano sabi dyan? Palinaw? For there are three that bear record in heaven. Una, the Father. The Word. Sino yung Word? Sino yung Word? The Lord Jesus Christ. Ang pangatlo, the Holy Ghost. And these three are one. Ibig sabihin, 3 in 1. At ang tatlo na yan ay merong plano sa atin. Changing from being useless into being useful. Ngayon tayo ay ginagamit na ng Diyos sa kanyang kalooban. Sabi ko nga, kung gusto natin tayo ay gamitin ng Panginoon sa kanyang kalooban, magpagamit po tayo. Anong sabi sa Romans 9:21? Hath not the Father the power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto honor? Dapat tayo po ay maging sisidlan. Okay? Sabi nga, di ba? Sabi ng Bible, yung mga kababayan daw ay mga mahina sisidlan. Okay? Sila ay mahihinang sisidlan. They are vessel. But we are the vessel unto honor. Ang buhay po natin ay pinili ng Diyos. The church purchased by God by His own blood. Ano sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21? If any man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, tatlong bagay yan. What is number 1? The mark of being born of God. Number 1. The mark of having a relationship with Christ, changing from belief into faith. Pangalawa, the mark of a new creature in Christ, changing from what? The self-centered into being Christ-centered. And lastly, the mark of what? Possessing the life of God, changing from being what? Sinners into being saints. But this three, mga kapatid, ito yung challenge sa atin. Maging asset po tayo ng church. Maging asset po tayo sa gawain ng Panginoon. Ano ba yung asset? Ha? Ano yung magiging asset, mga kapatid? Yung nagiging gamit sa gawain ng Diyos. Gusto ba natin ang buhay natin kagamit-gamit? Alam niyo yung mga hindi asset sa church? Yun yung palamuti. Alam niyo ba lahat ng nakikita natin sa church palamuti? Pero may gamit sila. Andiyan ba kayo? Ito. Asset ito eh. Mga naging asset dyan, pastor. Speaker lang yan. O nga, try mo nga maging speaker din. Sigaw ka ng sigaw. May gamit ito. Okay? Ito, yung mic. Asset ito eh. Anong kanyang asset? Ano ang kanyang gamit? Ito, mga to.
Asset ito mga kapatid. May gamit sila kahit sila'y palamutin. Ayan, yung mga electric pan na yan. Mga asset yan eh. Anong trabaho nila? Kanina pa ikot ng ikot yan, di pa nangiilo. Hindi sila napapagod mag-minister sa inyo para hindi kayo mainitan. Di ba asset yan? Yan din dapat ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Hindi ka palamuti na wala kang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Anak-anak ng Diyos eh. We are born of God. We are characterized by God. Ba't ang tanong? Ano ang ginagawa ko para sa Panginoon? May gamit tayo. Maging asset tayo sa loob ng gawain ng Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, tatlong bagay po ang ating matutunan. But sa lahat ng ito, ang challenge ay tayo ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Basta tayo na. Tumayo po tayo na. Tayo po'y manalangin. Let us bow our head and close our eyes. Lahat po, nakayo po, lahat po nakapit. Karoon po tayo ng pagbubulay-bulay sa harapan ng Diyos. Narinig po natin ang mensahe. Wala pong nakapikit, wala pong nakakilat ang mata, wala pong nagwekwentuhan sa kanyang katabi. Tayo po ay manalangin sa harapan ng Panginoon. Usapin natin ang Panginoon. I come to the Lord and pray, Lord, here's my life. Ako po'y inyong anak. At nais kong maging kagamit-gamit, Panginoon, sa inyong kalooban. Use me, Lord. Use my life for your glory. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa inyong kalooban. Hindi sa aking kalooban bilang manalangin ka, kapatid. Kung meron ka man dapat gawin ngayong umaga, ipanalangin mo ang sarili mo sa Panginoon. Ako ba'y nagiging kagamit-gamit? Kung ako ay binili ng dugo ng Panginoon, what is my purpose in life? Habang buhay na lang ba akong mamuhay sa nakaraan? Kailangan ko nang limutin ang nakaraan at kailangan kong harapin kung ano ang mga hinahanda mo sa akin, Panginoon. Grace and new life in Christ. Sa Panginoon, wala ka na mahanapin, kapatid. Wala ka na mahanapin pa. Lahat ibibigay ng Diyos sa iyo kung kayo na sa kalooban ng Panginoon. You pray. Manalangin ko sa Panginoon. Kausapin mo siya. Ano man ang mga kakulangan sa Panginoon, Diyo ka to the Lord and forgive me. Ang dami ko pagkukulang sa inyo, pero never kayo nagkulang sa akin po. Simula nung ako'y naging anak ninyo, kayo hindi nagkulang sa akin po. And this morning, Lord, I pray, here's my life. Use me mightily. Use my life for this. Gamitin niyo po ako, Panginoon, sa church nito. In this church, gamitin niyo
my resources, my strength. Gamitin niyo ko sa inyong kalooban. Panginoon, maraming salamat po. Salamat Lord sa inyong salita na ipahayag. Salamat sa bawat isa. Tunay nga Panginoon na kami bilang inyong mga anak, ang buhay namin ay punong-puno Panginoon ng pag-asa sa inyo. Kung meron ka kami Lord dapat naisip sa buhay po namin, ay kami ay maging kagamit namin Lord sa loob ng church na ito. This morning, Lord, maraming salamat, Lord, na ipahayag po ang inyong salita. Simula nung kami ay inyong binago nyo ang aming kaunawaan, at kami ngayon, Lord, possess sa pagiging Christ-like, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang tatlong bagay na ito, Panginoon, ay lalo po namin makita sa buhay namin. Gamitin niyo, Lord, ang inyong mga anak sa inyong kalooban. Gamitin niyo po sila. Dinadalangin po namin, Lord, sa tanging panganandamang ng aming Panginoon Jesucristo. Everybody say, Amen. 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 Are you blessed? Amen. Okay? Tayo po'y tumako sa ating offering. Tawagin natin si Brother Danny to pray. Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, na natapos po ang aming worship, Panginoon. Nadala po ang impisyon sa Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay kompleto, Panginoon, para sa aming worship, Panginoon. Okay, yung araw na ito, Panginoon, sa aming mga ibibigay, Panginoon, na offering, Panginoon, na galing po sa puso, Panginoon, na ito po'y magamit, Panginoon, upang mga plano po ninyo, Panginoon, na mas mapalawak pa po ang pagpagpagahan ng church, Panginoon. Makuha po, Panginoon, ang plano, Panginoon, na nasa ligid, Panginoon, na binibenta, Panginoon, na ito po ay natulungan niyo po kami, Panginoon, na makuha po ito, Panginoon, ay pagpagpagawa, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Kaya tama niyo po ang motibo, Panginoon, sa pagbibigay ngayong umaga, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa lahat. In Jesus' name, amen. Amen. Let's take our offering, mga kapatid. And God bless you as you give.
announcement. Sino dito yung may mga baby? Hindi boyfriend ka, girlfriend. Ha? Sino dito may baby? Si Evelyn lang? Si Hana, baby ko ba si Hana? Nagtitiktok na nga eh. Si ano? Si anak ni Sister Leia. Sino pa? Si Sophia. Sophia, baby pa si Sophia. Ay, baby na siya. Saan? Kanino ba Sophia? Anda na dumating ko sa... Dalawa. Pwede na may bibil to. Tatlo na anak ni Sophia? Isa. Ano ba talaga? Tatlo na kay baby. Tatlo lang ang may baby. Gusto niya. Kasi may mga vitamins po na binigay po ang tatalon sa mga mission pastor. Ang mahal kasi ng vitamins na yung mga kapatid. Di ba pili nyo na lang yun? Pag binili nyo po yun sa online, may mga nagbibenta nun sa online kasi pang video. Kung pamilya po kayo sa Anisi na vitamins, no? Malalaking bote yun. Kuha ka nga doon, sister ko. Bigyan mo si Heaven, si Hana, vitamin. Pwede naman mo sa... Mukhang baby. Mukhang baby ba? Di ba kailangan mo vitamin? Mukhang baby ba, sir? Para sa baba. Meron na ako. Si Hana, si Heaven, si Sophia, Sister Leia, apat. Ha? Apat. Loxy. Loxy, oh. Tapos sa mga type. Oo, tatangkad ka pa yata. Saka no? Meron na kayo, wala na kasing giveaway eh. Di man lang kasi mga kapatid yung aking nakuha sa tatanong kasi ang mahal nito, mga kapatid. No, kaya 400 plus ang isa nito. Kaya hindi ko na lahat mabigyan ng family. So, yung mga matatagal na lang. So, dito sa church. Okay. Ito po yung souvenir po ito na Ano yung blanco? 45th Ano yung blanco? anniversary po ng Tatalon. Yung blanco. Okay. So, dalawa na lang ito. Kanina nabigyan ko na si Nanay Norma at si ano yung Villagracia family. Saka si Sister Irene. Marami po itong gamit, mga kapatid. Marami siyang gamit. Pwede niyo pong ilagay ito sa bahay niyo. No? Pag na-edit kayo sa asawa niyo, pamukpo. Pag wala kayong makain, pwede rin kayo kain. Okay. Ayan. So, napaganda po ito mga kapatid. No? Nagantay Ayan. ka ba? Wala na. 85 at 45. At ano po ito ng tatalo, yung mga itin. So, siguro, ibibigay ko na lang to sa dalawang pamilya. Na matagal na sa church. Yung Villagracia family, matagal na naman yan. Then, yung Saba family, wala pa. No? O sa Saba family na lang yung isa. Ayaw nga eh. Marami ng mga absent. Ay, saan dito po? Ang kulit na. Tapos yung isa, o sa ano, sa Rivera Ba't family. yung block down to? Kailan ba to? January, February, March. March pa na. Kasi April. Kaya na siya ng autumn, April. Limang pamilya lang ang nabigyan natin. No? Kasi, ano lang, para lang sa mga ano. Ay, di April. Ay, yung box. Sa bandang
Pero wala naman lang. Ay, Bakit di may nagiging sa niyo? kung si Angie. Ay, lagyan mo na si Angie. Dati sa buhay. Ayaw, masarap yan. Matamis yan eh. Parang bahay. Hindi. Ayun o, hindi kayo. Ayan si Jay, anak ko. Hello. Siyempre niya. It helps increase body against infection, cold. Honey helps maintain body function. Hindi kayo. For normal growth and stimulate appetite. Gagana pa sa pagkain nila. Honey also help prevent bleeding in gums. It ensure healthier bones. Papatibay ng buto, ngipin. Kung wala na kayong ngipin, huwag na kayong basa. Take honey seed once or 2 times a day as needed. Direction, 1-year-old to 5 years old, 5 ml, 1 teaspoon. 6 years old to adult, 10 ml, 2 tablespoon. 1 tablespoon. Take it directly. Huwag nyo inumin diretso sa kutsara ha. Ganda ito mga kapatid, vitamin C ito, pwede pala ito sa Nasa mga yun. tatanda. Nasa sibigyan niya. Pero maganda ito sa bata. Malalakas mo na yung immune system mo sa tanda eh. Kanino to? Meron na si Hana. Kay Daddy. Oh, may baby sila. Pwede pa kayo. Si Heaven meron na. Kaya ano yan? Tia, Sherry, si Mami. Meron na si Hana. Kaya na, Hana. Ano? Ilang taon na sa anak ni Si Hana? Sister Hana Pero magtitig wala pa. Gusto na. na perfect attendance. Si Kim Gary. Chloe. Si Jerry. Si Chloe. Sino pa? Kay Danny. Ito. Dani po. O, sige lang. May na yan. Yata nyo baka mabasa. May na yan. Ayan. So, sa inyo pa, sa mga gusto pa mag-bakery, hindi pa yan lahat. Sinamad ako mag-uwan. Kay Danny, mga kabukas. Mag-try tayo lahat. Kaya na kapasent eh. Salamat po. Tayo po tumayo lahat. Tayo po mananangin. Kasi ikaw ang Amen? Ayan. So, mamaya may fellowship tayo. Ano oras fellowship? Alas 2. Alas 2. Okay. So, wala na tayong panambahan mamaya. No? Alas 2 daw eh. So, habang tayo ngayon ay naka-MECQ pa, no? Maga na muna ang ating worship at fellowship sa hapon. Okay? Tayo lahat. Tayo po manalangin. Let's pray. Lord God, maraming salamat Lord sa amin natapos na panambahan. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa inyong mga anak na kung saan nakapagpakinig ng inyong salita sa umagang ito, O Diyos. Dalayan po namin na ito po'y magbunga sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Dalayan po namin Lord ang lahat sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless you mga